Kabanata 1831. Matalim na parang talam ang titig ni Sebastian habang nakatitig kay Turek, at punong-puno ng pigil na galit ang boses nito. Kung hindi dahil sa'yo, haantong ba ako sa ganito? May bahid ng paghamak ang tono ni Turek, ngunit may mas malalim na kahulugan ang kanyang mga mata habang sinasabi niya, ang takot ay tanikala ng mahina. Ang landas ng malakas ay nababalutan ng mga pagsubok at kapigatian. Sa pagsikat ng araw, gininto ang liwanag ang naliligo sa lupa, na minarkahan ang pagsisimula ng isang bagong araw. Sa malawak na kalawakan ng kawalan, isang napakalaking prosesyon ang nagmarcha pasulong sa isang kahangahangang pagpapakita. Sa unahan, nanguna ang 200 Holy Lord Masters, na nakasuot ng magkaparehong itim na damit panglaban. Ang kanilang mga nakasynchronize na hakbang ay malakas at determinado, na naglalabas ng napakalaking presensya. Ang bawat isa sa mga Holy Lord Master na ito ay nakatayong mataas na may hindi natitinag na focus, na bumubuo ng isang hindi matitinag na puwersa. Sa likuran nila ay sumakay ang isang matandang lalaki sa likod ng isang unicorn. Ang kanyang presensya ay hindi pangkaraniwang, at siya ay si Adnoid the Large, ang ikalimang elder ng 10 dakilang elder ng Crimson World. Dala ng kanyang tingin ang bigat ng panahon at ang karunungan ng hindi mabilang na mga laban. Sumunod sa likod ni Adnoid ay 6 na nasa gitnang yugto na Transformative Deity Master Elders, ang kanilang presensya ay nagpapalakas sa kakilakilabot na lakas ng prosesyon. Sa likod, isang 50-man ensemble ng mga music hero ang tumugtog ng isang nakakaantig na himig, na nagdagdag ng isang engrandi at pagdiriwang nakapaligiran sa napakagandang prosesyon ng kasal. Sa likod nila ay sumakay ang isang binata na nakasuot ng isang ceremonial na pulang damit, na nakamount sa ibabaw ng isang puting tigre. Ang kanyang hitsura ay kapansin-pansing gwapo, at ang kanyang kilos ay elegante. Ang lalaki ay walang iba kundi si Fritz. Ngayon, nagniningning si Fritz sa pagmamalaki at pag-asa. Ikakasal na siya sa pinakamaganda at mahuhusay na babae ng Zenith World, si Alexandra, isang katotohanang pumupuno sa kanyang puso nang hindi mapigil ang pananabik. Sa likod ni Fritz ay isang grand bridal palanquin, na hinayla ng 8 sea serpents. Ito ay hindi basta-bastang palanquin, ito ay isang mababang uri ng espesyal na artifact na parehong marangya sa disenyo at pinatibay ng malalakas na defensive enchantment. Bawat galaw ng palanquin ay nagliliwanag ng aura ng kamahalan at lakas. Nasa gilid ng palanquin ang 20 elite guards at 20 handmaidens mula sa Zenith World, ang kanilang presensya ay higit na nagbibigay diin sa prestihiyo ng napakahalagang okasyong ito. Sa wakas, 200 higit pang mga Holy Lord Masters mula sa Crimson World ang naglabas sa likuran. Matalas at mapagbantay ang kanilang mga ekspresyon, handang harapin ang anumang hindi inaasahang pagbabanta. Ang isang prosesyon ng kasal ng ganitong sukat ay halos hindi naririnig sa kasaysayan ng Celestial Region. Hindi mabilang na mga manunood ang nagtipon upang saksihan ang palabas na ito, sinusundan ng kanilang mga mata ang engranding entourage habang unti-unti itong naglaho sa malayong abot tanaw. Samantala, sa estate ni Fritz, nakaupo si Conan sa main hall nang pumasok si Orek mula sa labas. Yumuko siya, at nagulat, pare, bumalik na ang mga scouts na may dalang balita. Natanggap na ni Fritz ang nobya at pabalik na. Bahagyang tumaas ang isang kilay ni Conan at nagtanong, kumusta ang ating mga hakbang sa seguridad? Orek was brimming with confidence as he responded, isinaayos ko na ang pang-4 na matanda na protektahan ang convoy ng palihim. Kung si Sebastian ay maglakas loob na sumalakay, hindi siya aalis ng buhay. Mahigpit na nagsalita si Conan, si Sebastian lang ay hindi isang malaking banta. Ang dapat nating bantayan ay iyong mga mapanlinlang na individual na hindi gustong makitang magtagumpay ang ating pakikipag-alyansa sa Zenith World. Dapat tayong manatiling mapagbantay. Napangiti si Orek at tiniyak siya, napag-isipan ko na yan, pare. Ang mga scouts natin ay nagre-report tuwing kalahating oras gamit ang formation. Samantala, ang pangatlong matanda ay nakatalaga rito kasama ang 10,000 piling sundalo, handang kumilos kaagad kung may mangyari. Tumanggo si Conan bilang kasiyahan. May kumislap na pagsang-ayon sa kanyang mga mata. Samantala,
si Sebastian ay tahimik na nakabuntot sa prosesyon ng kasal, na naghahanap ng perpektong pagkakataon upang mag-strike. Ang convoy na ito ay malawak, na may maraming makapangyarihang mandirigma sa kanila. Ang masama pa nito, palihim na sinusubaybayan ng mga scout ang lugar at nag-uulat tuwing kalahating oras. Ibig sabihin, kung kikilos siya, mayroon lang siyang 30 minuto para tapusin ang kanyang misyon at makatakas ng walang bakas. Hinaplos ni Sebastian ang kanyang baba, malalim ang iniisip. Pagkaraan ng ilang sandali, isang matapang na plano ang mabilis na nabuo sa kanyang isipan. Siya ay hindi kailanman magdadalawang isip kapag ang isang desisyon ay ginawa. Isang ngiti ang sumilay sa gilid ng kanyang mga labi, at sa sumunod na sandali, may nangyaring kamangha-mangha, isang figure ang lumabas mula sa kanyang katawan. Oo. Isa pang buhay at humihinga na tao ang lumabas sa katawan ni Sebastian. At ito ay hindi lamang kung sinong tao ito, ay isang eksaktong replika niya. Ang bagong lumitaw na si Sebastian ay mukhang magkapareho sa kanya sa lahat ng paraan, hanggang sa ekspresyon ng kanyang mukha. Isa itong clone, na nilikha sa pamamagitan ng kahusayan ni Sebastian sa Great Clone Technique, isang divine ability na nakuha niya mula sa storage ring ni Adonis. Bagamat ilang araw pa lang niya itong na-practice, nakakamit na niya ang mga kahanga-hangang resulta. Siyempre, ang clone ay nagtataglay lamang ng 10% ng kanyang orihinal na lakas, ngunit iyon ay higit pa sa sapat upang magsilbi bilang isang distraction. Kabanata 1832. Nagbigay ng utos si Sebastian sa kanyang clone, at ang duplicate ay lumipad patungo sa harap ng convoy ng kasal ng walang pag-aalinlangan. Kasabay nito, tahimik na nagmamanyobra si Sebastian sa likuran ng prosesyon. Ang entourage ng kasal ay gumalaw ng may pagmamataas, na nagpapakita ng isang pakiramdam ng higit na kahusayan. Biglang, isang itim na nakasuot na figure ang sumugod sa kanila ng napakabilis mula sa malayo. May nakamamatay na aura sa paligid niya. Ang kanyang malakas na presensya ay nagpadala ng mga alon ng presyon na umaagos sa paligid. Atake ng kaaway. Formation. Maghanda para sa labanan. Namilog ang mga mata ni Adnoid, kumikislap sa nakakapanghinayang liwanag habang inilabas niya ang utos na may awtoridad. Ang 200 elite na gwardya sa harapan ay agad na naglabas ng kanilang mga espada, at ang kanilang mga hangarin sa pagpatay ay lumalakas. Sebastian Wilder. Daing ni Fritz, paus ang boses sa galit. I don't care what it takes, capture him alive. Patayin mo siya. Bago pa makapag-react ang convoy, inilunsad ni Sebastian ang kanyang pag-atake. Mula sa layo na ilang dosenang talampakan lang, isang suntok ang ibinaton niya. Isang marahas na shockwave ang sumabog, na winasak ang lahat ng nasa daan nito. Isang nakakabinging pagsabog ang umalangaw sa buong larangan ng digmaan, at isang malaking puwang ang sumabog sa dating maayos na prosesyon. 12 ng mga mandirigma ang naging abo, ang kanilang mga katawan ay nagkawatak-watak sa hangin habang ang dugo ay umulan sa isang kakilakilabot na palabas. Sumabog ang galit ni Adnoid. Sa isang matalim na kilos, 6 na matatanda ang agad na kumilos. Ang 6 na middle stage na transformative deity masters ay mga batikang mandirigma. Gumalaw sila na parang kidlat, na agad na hinarang si Sebastian at sinalubong siya sa matinding labanan. Mabilis na napagtanto ni Sebastian na ang 6 na matatandang ito ay mabibigat na kalaban. Ang kanilang koordinasyon ay walang putol, at ang kanilang pinagsamang pag-atake ay matagumpay na humadlang sa kanyang pagsulong. Ang masaklap pa, 12 ng mga early stage na transformative deity masters ang humarap sa kanila, tumulong sa magkabilang panig. Sa lalong madaling panahon, natagpuan ni Sebastian ang kanyang sarili sa isang dahado. Nang makita ito, tumaas ang moral ng buong convoy. Mahigit sa 1,000 piling alagad ang sumabog sa isang nakakabinging sigaw ng digmaan, ang kanilang magkakasabay na boses ay nanginginig sa hangin. Tumabi si Fritz kay Adnoid, madilim sa galit ang ekspresyon nito. Adnoid, ang lalaking iyon ay si Sebastian Wilder. Talagang hindi natin siya hahayaang makatakas. Prince Fritz, don't worry. Sebastian has no way to escape now. Siguradong mahuhuli natin siya, confident na sabi ni Adnoid. Tumango si Fritz,
Ang matalim niyang tingin ay nakalok kay Sebastian. Isang malupit na ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. Maya-maya lang, may lumitaw na lalaki, humakbang sa ere. Mr. Yuan, bakit ka dumating ng personal? Agad nakilala ni Fritz ang bagong dating at mabilis na humakbang para batiin ito. Narinig ko na maaaring maglunsad ng pag-atake si Sebastian, kaya sumugod ako upang magbigay ng suporta, sagot ni Yuan Kinsey. Mr. Yuan, nagsumikap ka, pero hindi mo kailangang problemayan ang sarili mo. Nakulong na si Sebastian na parang daga sa hola. Konting panahon na lang bago natin siya masupol, sabi ni Fritz habang puno ng pagmamataas ang tono nito. I'll go check on my Alexandra, sabi ni Yuan habang tinatahak ang daan patungo sa bridal palanquin. Protektahan si Alexandra, utos ni Fritz bago humakbang pasulong, naiinip na makita si Sebastian na nakaluhod at nagmamakaawa. Dumating si Yuan sa palanquin, kung saan naramdaman na ni Alexandra ang kanyang presensya. Hindi siya nagpakita ng pagtataka at mahinahong sinabi, Mr. Yuan, ayos lang ako. Dapat kang bumalik. May importanteng mensahe para sa iyo ang leader namin. Please, lumapit ka, sabi ni Yuan. Mabilis na sumandal si Alexandra, ngunit sa kanyang pagkabigla, biglang bumuga ng mainit na hininga si Yuan sa kanyang tainga. Namumula ang mukha niya sa kahihiyan, ngunit mabilis itong napalitan ng galit. Akmang tatanungin siya nito, biglang bumaril ang kamay ni Yuan para humawak sa leeg niya. Huwag kang gagalaw, o hindi ko magagarantiya ang kaligtasan mo, malamig na sabi ni Yuan. Mr. Yuan, anong ibig sabihin nito? Bakit mo ito ginagawa sa akin? Tanong ni Alexandra. Puno ng gulat at galit ang boses niya. Bago siya makalaban, mabilis na tinatakan ni Yuan ang kanyang kultibasyon, na pinipigilan siyang gamitin ang kanyang kapangyarihan. Hinawakan siya nito ng mahigpit sa leeg habang ang kabilang kamay naman ay nakahawak sa baba niya. May mapaglarong ngisi sa kanyang mukha. Tingnan mong mabuti kung sino ako, bulong niya. Sa ilalim ng nakakatakot na titig ni Alexandra, ang mukha ni Yuan ay nagsimulang magbago at magbago, na nagpapakita ng isang ganap na kakaibang hitsura. At sobrang pamilyar sa kanya ang mukha na iyon. Sebastian, kamusta ka na? Agad na bumuhos ang malamig na pawis sa likod ni Alexandra. Kabanata 1833. Napailing na lang si Alexandra. Si Sebastian ay malinaw na nakikibahagi sa isang matinding pakikipaglaban sa mga nangungunang eksperto ni Conan sa mga frontline. Maalab pa ang away kaya paano siya biglang sumulpot dito. Bahagyang hinaplos ni Sebastian ang kanyang maselang mukha. May pilyong ngisi ang sumilay sa kanyang mga labi. I missed you so much. Kailangan lang kitang puntahan. Wala kang pakialam, di ba? Nanatiling malamig ang ekspresyon ni Alexandra, kahit na pinilit niyang ngumiti. Why would I? It's just that today is my wedding day. Your presence here is rather inappropriate. Tumaas ang isang kilay ni Sebastian, lumalim ang ngiti nito. Last time we met, the way you looked at me was quite unusual. Halos akala ko may nararamdaman ka para sa akin. Nanigas ang ekspresyon ni Alexandra. Matalas ang boses niya. Mr. Wilder, you misunderstand. Ang kasal ko kay Fritz ay inayos ng pinuno ng sekta ko at ni King Conan. Wala akong choice sa bagay na ito. Tumawa si Sebastian. Well then, paano kung ako ang pumalit sa kanya bilang groom? Nawalan ng kulay ang mukha ni Alexandra, agad siyang napasigaw sa galit. Mr. Wilder, gumagapang ang lugar kasama ang mga eksperto sa Crimson World. Tumigil ka sa pagiging walang ingat at umalis ka kaagad, baka mapatay ka. Tumanggo si Sebastian. Sige. Tara na. 11. Ano? Nagulat si Alexandra. Bago siya makapag-react, ganap na tinatakan ni Sebastian ang kanyang cultivation. Pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang beast-taming tablet at mabilis na inilagay si Alexandra sa loob. Pagkatapos, kinuha niya ang isang bagay mula sa tablet at inilagay ito sa loob ng bridal palanquin. Prince Fritz, aalis na ako. Sa ngayon, ganap na nagbagong anyo si Sebastian sa hitsura ng nakatatandang disipulo ni Misty Sect, si Yuan.
Tinawag pa niya si Fritz habang papalabas. Tumugon si Fritz mula sa malayo, ipaalam mo kay MS Celia na hanggat nandito ako, walang sino man ang makakasira sa banal na dalaga. Casual na tumanggo si Sebastian bago walang pagdadalawang isip. Samantala, ang 10 mahuhusay na elder ni Conan, kasama ang 12-dosenang mga enforcer, ay nakulong sa isang matinding labanan sa clone ni Sebastian sa kabilang panig ng larangan ng digmaan. Matapos mawala ang 2 matanda at ilang enforcer, sa wakas ay nahuli nilang buhay si Sebastian, o sa halip, ang kanyang clone. Dalhin mo siya dito. Napaungol si Fritz sa galit. Pinigilan ng 2 matanda, isa sa magkabilang gilid, si Sebastian sa mga balikat at braso bago siya kinaladkad paarap kay Fritz. Sebastian, o Sebastian, hindi ko akalain na makikita ko ang araw na haantong ka sa ganito. Sabi ni Fritz habang nakataas sa kanya. May isang mapang asar ng ngiti na nakaplaster sa kanyang mukha, at ang kanyang mga mata ay puno ng kasiyahan. Gayunpaman, walang bakas ng takot si Sebastian. Sa halip, napangiti siya hanggang sa tainga at sumigaw ng malakas, Prince Fritz, may sasabihin ako sa iyo. Napakaganda ng nobya mo. Nagkagusto ako sa kanya, at ngayong gabi, ako ang nasa bridal chamber, sinisiguradong tamasahin ang bawat kasiyahan na ibibigay niya. Lumakas ang boses niya sa hangin, sapat na malakas para marinig ng lahat. Sa isang iglap, lahat ng mga mata ay napalingon kay Fritz, at ang kanilang mga titig ay napuno ng awa at pakikiramay. Bastos ka. Dead meat ka. Sumabog ang galit ni Fritz. Umuumbok ang kanyang mga ugat habang umuurong siya pasulong at ibinato ang isang marahas na sampal sa mukha ni Sebastian. Subalit, nang malapit ng dumapo ang kanyang palad, biglang nag-ilusyon ang katawan ni Sebastian. Sa sandaling hiniwa ng palad ni Fritz ang hangin, nawala si Sebastian sa manipis na hangin. Walang nataman si Fritz kundi bakanteng espasyo, at ang kanyang ekspresyon ay nagyelo sa hindi makapaniwala. Saan siya nagpunta? Isang biglaang bumalot ang katahimikan. Si Adnoid ay lumitaw na parang multo, at ang kanyang ekspresyon ay madilim at seryoso. Ito ang mahusay na clone technique. Ang Great Clone Technique. Hindi masukat ang pagkabigla ni Fritz. Kung gayon, nasaan ang kanyang tunay na katawan? Pinaikit ni Adnoid ang kanyang mga mata at bumaling kay Fritz. Alam din ba ni Sebastian ang Great Clone Technique? Ito ay masama. Nabaluktot sa takot ang mukha ni Fritz, at walang ibang salita siyang tumakbo patungo sa palankuan ng kasal. Sa isang kisap mata ay naroon na siya, ngunit kahit ganoon ay pilit niyang pinipigilan ang sarili na huwag pumasok. Pagkatapos ng lahat, ang gayong pagkilos ay isang tahasang paglabag sa etiketa. Holy Maiden, okay ka lang ba? Maingat na tawag ni Fritz. Nagkaroon ng lubos na katahimikan. Isang malamig na pakiramdam ng pagkabalisa ang bumalot sa kanyang dibdib. Holy Maiden, nasa loob ka ba? Kapag hindi ka sumagot, papasok na ako. Hindi na napigilan ni Fritz ang sarili. Hinawi niya ang kurtina lamang para makitang walang laman ang palankuan. Walang nobya, at isang pagong lang ang dahan-daang gumagapang sa sahig. Nakatayo si Fritz sa kinatatayuan. Blanca ang kanyang isipan nang sumambulat ang apoy ng galit sa loob niya. Sumugod si Adnoid at ilang matatanda, at nang dumapo ang kanilang mga mata sa pagong sa loob ng palankuan, nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Wala na ang nobya. Hinding-hindi sila mapapatawad ni Conan dahil dito. Tapos, may sumabog. Kabanata 1834. Sinampal ni Fritz ang palankuan. Sa kabutihang palad, ito ay isang mababang uri ng espesyal na artifact, kung hindi, ito ay nabasag sa mga piraso. Si Fritz ay nagpakawala ng galit na galit, at ang kanyang mga ugat ay namumuo sa galit. Sa susunod na sandali, umubo siya ng isang subo ng dugo, at ang kanyang ulo ay tumagilid. Pagkatapos ay bumagsak siya, nawalan ng malay. Prinsipe Fritz. Nagmamadaling sinalo ni Adnoid si Fritz, mabilis siyang pinainom ng healing pill, at ibinigay siya sa 2 tagapagtanggol para sa pag-iingat. Yung Yuan kanina ay Sebastian in disguise. Habulin mo siya. Si Adnoid ay sumigaw sa galit,
Ang kanyang boses ay dumadagandong na parang bagyo, na nanginginig sa hangin sa kanilang paligid. Ang pagkawala ng nobya sa panahon ng prosesyon ng kasal ay isang hindi pa nagagawang kahihiyan. Kung hindi nila siya mabawi, ang Crimson World ay magiging katatawanan ng kaharian, at sila ay hahatulan bilang lubos na mga kabiguan. Isang malaking grupo ang agad na nagtungo sa Celestial Region sa pagtugis. Nang malapit na sila sa Celestial Region, isang grupo ang lumapit mula sa kabilang direksyon. Nanguna sa kanila ay walang iba kundi ang matandang disipulo ni Misty Sect, si Yuan. Sumabog ang galit ni Adnoid, tumindig ang balahibo nito habang umuungal, Sebastian Wilder, ibigay mo agad ang banal na dalaga, kung hindi, ipaparamdam ko sa'yo na patay ka na. Sebastian Wilder. Bulag ka ba? Tignan mong mabuti. Ako si Yuan Kinsey. Napapikit si Yuan sa pagkadismaya, at ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Mamatay. Ayaw makinig ni Adnoid. Itinaas niya ang kanyang palad at umindayog ng buong lakas, na pinakawalan ang napakalaking kapangyarihan ng isang late-stage na transformative deity master. Isang kakilakilabot na pagdagsa ng enerhiya ang sumabog tulad ng isang tidal wave, na bumagsak sa lahat at sinasakal sila sa ilalim ng napakalaking presyon nito. Nababaliw ka na ba? Napasigaw si Yuan sa gulat at galit, nagmamadaling tinawag ang kanyang nasasakupan upang protektahan ang kanyang sarili. Kasabay nito, ang dosenang mga lalaking kasama niya ay naglabas ng kanilang mga talam at gumanti. Ito ang mga pinagkakatiwalaang subordinate ni Yuan, kabilang ang 4 na early stage na transformative deity masters, habang ang iba ay Holy Lord Masters. Magkasama silang nagpakawala ng isang mabigat na ganting atake. Sa kasamaang palad, nakaharap sila sa isang late stage na transformative deity master. Sa isang iglap, ang mapangwasak na enerhiya ng Adnoid ay dinurog ang kanilang mga pag-atake ng walang kahirap-hirap. Ang natitirang puwersa ay sumabog na parang isang marahas na bagyo, na nagpapalipad sa kanilang lahat sa himpapawid. Lahat sila ay sumusuka ng dugo habang sila ay bumagsak sa lupa. Marahas na nanginig ang katawan ni Yuan, halos hindi niya napigilan ang sarili. Isang bibig ng matangkad na pulang dugo ang tumalsik mula sa kanyang bibig, at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa galit habang nakatitig kay Adnoid na may isang titig na nagliliyab na parang inferno. Paos at puno ng galit ang boses niya habang sumisigaw, baliw ka talaga. Baliw ka. Ang mga labi ni Adnoid ay pumulupot sa isang masasamang ngiti. Ang lamig ng boses niya habang nanunuya. Stop putting on an act in front of me. Hayaan mo akong gawing malinaw ang kristal na ito kung hindi mo kusang loob na ibigay ang nobya. Uukit ako ng laman mula sa iyong mga buto sa pulgada, at hindi ka na mabubuhay o patay. Pagkatapos, tatatakan ko ang iyong kaluluwa at susunugan ito ng 3 hanggang 5 oras bawat araw, upang maranasan mo ang tunay na kahulugan ng pagdurusa na mas masahol pa sa kamatayan. You reckless fiend. I-report ko ito sa leader ko, at lagot ka. Hindi mapigilan ang galit ni Yuan, parang sisabog sa galit ang dibdib niya. Walang pag-aalinlangan, ginamit niya ang kanyang telepathy upang magpadala ng isang desperadong mensahe, na nag-utos sa isa sa kanyang mga nasasakupan na agad na humingi ng mga reinforcement. Sa sandaling iyon, ang ari-arian ni Fritz ay abala sa mga bisita. Napuno na ngayon ang bulwagan ng mga taong sabik na naghihintay sa pagbabalik ng prosesyon ng kasal. Conan ay walang exception. Habang matiyag ang naghihintay, biglang sumingit si Orek. Pare, iniulat ng mga scout na hinarang ni Sebastian ang prosesyon at tinatangka niyang nakawin ang nobya. Nanatiling kalmado ang mukha ni Conan, at nagtanong, si Sebastian lang. Oo, nagmamadaling sagot ni Orek. Isang tao lang. Anong mga alon ang maaari niyang pukawin? Sa Adnoid overseeing the matter, there's no need to concern ourselves with trivial matters, Conan remarked dismissively. Pero, nawawala ang nobya. Nanginginig ang boses ni Orek na parang lantang dahon sa hangin. Puno ng matinding gulat ang mukha niya. Ano? Ang galit ni Conan ay sumabog na parang kulog. Tumalon siya sa kanyang mga paa, ang kanyang katawan ay nagniningning ng isang aura na nakakatakot na tila nang inag ang buong bulwagan.
Sa sandaling iyon, bumalot sa lahat ng naruroon ang isang nakalulungkot na presyon, na parang ang langit mismo ay gumuho. Ang napakatinding puwersa ay bumigat sa kanila, na halos hindi na makahinga. Nawalan ng kulay ang mukha ni Orek. Siya ngayon ay basang-basa sa malamig na pawis, na may malalaking butil na dumadaloy sa kanyang noo na parang malakas na buhos ng ulan. Magsalita ka. Ano ba talaga ang nangyari? Mapanganib na mahina ang boses ni Conan. Ang kanyang ekspresyon ay sapat na malamig upang mag-freeze ng hangin. Matalim ang kanyang tingin na parang talam, na para bang kaya niyang dumudurog ang isang tao sa kanyang mga mata lamang. Nanginginig ang buong katawan ni Orek. Nanginginig ang boses habang maingat na binabanggit ang bawat detalye ng ulat ng mga scout. Kabanata 1835. Ipasa ang aking order, hulihin si Sebastian ng buhay sa lahat ng mga gastos. Matigas at makapangyarihan ang boses ni Conan, na umaalingaw sa bulwagan na parang isang bakal. Oo, Ginoo. Agad na ipinaabot ni Orek ang utos sa pang-apat na elder, si Ethelred Wyatt. Nang walang pag-aalinlangan, pinamunuan ni Ethelred ang isang piling puwersa ng 10,000 mandirigma at umalis sa engranding pormasayon. Samantala, walang kahirap-hirap na dinaig ni Adnoid si Yuan sa loob lamang ng ilang galaw, na nag-iwan sa kanya ng matinding pinsala at nasa bingit ng kamatayan. Ang puwang ng lakas sa pagitan nila ay kasing lawak ng langit at lupa. Ang kaganapang ito, tulad ng isang kislap, ay nagpasiklab sa pulbos na bar aisles ng digmaan. Sa sandaling ang balita ng paghaharap ay nakarating sa Misty Sect, nagalit si Celia at agad na ipinadala ang kanilang Grand Elder, si Windsor Constantine, at ang ikatlong Elder, si Andre Covet, kasama ang mga reinforcement upang tulungan si Yuan. Pagdating ni Windsor, nasaksihan niya ang walang awa na pagpapahirap ni Adnoid kay Yuan. Puno ng galit, agad siyang nakipaglaban, na nagpasiklab ng isang mabangis at madugong paghaharap. Hindi nagtagal, nagmamadaling dumating si Ethelred, at nakita niya ang magkabilang paksayon na gusot sa isang magulong labanan. Nakatayo siya na natigilan, lubos na naguguluhan sa eksenang nasa harapan niya. Sa sandaling ito, sa wakas ay napagtanto ni Adnoid ang katotohanan, ang Yuan na nasa harap niya ay ang tunay, hindi si Sebastian na nakabalat kayo. Gusto niyang ipaliwanag ang sarili, ngunit huli na ang lahat. Dahil brutal na pinahirapan si Yuan at napatay ang ilang disipulo ng Misty Sect, nagngangalit si Windsor sa galit. Paano siya nakikinig sa anumang paliwanag ngayon? Walang choice si Adnoid kundi ang lumaban. Bagamat hindi lubos na nauunawaan ni Ethelred ang sitwasyon, alam niya ang isang bagay na tiyak kailangan niyang suportahan ang sarili niyang panig. Nang makitang nakatanggap ng reinforcements ang kaaway, mabilis na pinabalik ni Windsor ang mga tao sa sekta upang humiling ng karagdagang suporta. Dahil dito, lalo pang tumindi ang labanan, na lalong tumitindi at mabangis. Gayunpaman, sa mga tuntunin ng pangkalahatang lakas, hawak pa rin ng Crimson World ang kalamangan. Ngunit ang Misty Sect ay hindi isang madaling matapakan. Matagumpay na nakumbinsi ni Celia ang mga tunang na sumali sa kanilang layunin, na ginawang isang mahaba at brutal na digmaan ang dapat ay isang pampulitikang alyansa laban sa Crimson World. Nang kumalat ang balita tungkol sa kaguluhang ito, hindi napigilan ng mga kalapit na paksayon na hindi mapatawa. Minsan ay nangamba sila na ang pagsasama ng dalawang makapangyarihang puwersang ito ay magdulot ng banta sa kanila, ngunit sa halip, ang alyansa ay gumuho bago pa man ito nagsimula, na humantong sa isang ganap na digmaan. Ito ay isang pagliko ng mga kaganapan na walang kulang sa masayang maingay. Ang utak sa likod ng buong bagyong ito, si Sebastian, ay nakabalik na sa Perpetual World kasama ang nobya at si Sabrina. Dahil natapos na ang kanyang paghihiganti kay Fritz, hindi na niya naramdaman na kailangan pang magtagal. Kahit na hindi niya nagawang patayin si Fritz, ang hindi sinasadyang kaguluhan na ginawa niya sa pagitan ng dalawang paksayon ay higit na kasiya siya kaysa sa simpleng pagkitol ng kanyang buhay. Ang tanging bagay na nag-iwan kay Sebastian na hindi mapalagay ay ang katotohanan na ang magkabilang panig sa digmaang ito ay kabilang sa banal na lahi. Sa bawat nahulog na mandirigma, ang kabuoang lakas laban sa Demon Tribe ay hamina. Gayunpaman, wala siyang magagawa tungkol dito.
Ang sitwasyon ay ganap na nawalan ng kontrol, at kahit na gusto niyang makialam, wala siyang kapangyarihan na pigilan ito. Ang tanging natitira sa kanya ay ang mag-focus sa kanyang sariling paglilinang at maging mas malakas. At napili na niya ang pinakamagandang lugar para sa pagsasanay Mooney World. Ngayong naging Crown Princess na si Luna, nagkaroon na siya ng access sa hindi maisip na dami ng resources. Dahil malaki ang ginawa nitong pabor sa kanya noon, makatarungan lang na may natanggap siyang kapalit. Pinabalik muna ni Sebastian si Sabrina habang sinasama niya si Alexandra sa Mooney World. Nang makita siya ni Luna ay binati niya ito ng mainit, ngunit baka sa mga mata niya ang pag-aalala. Anong nangyari? Naguguluhang tanong ni Sebastian. Si Zoro kasi, sabi ni Luna na puno ng galit ang boses. Nagpadala siya ng mga tao para patayin ako ng maraming beses. At ang iyong ama ay walang ginagawa tungkol dito. Pinindot ni Sebastian. After the trial ended, my father went into seclusion. Baka umalis na siya sa Mooney World, nakasimangot na sabi ni Luna. Sebastian, ano ang susunod nating gagawin? Nag-aalalang tanong ni Luna. Patayin mo ang kapatid mo, sagot ni Sebastian habang kumikislap ang mga mata sa malamig na kinang. Ang kanyang layunin sa pagpatay ay hindi mapag-aalinlanganan. Ano? Dapat ba ganito ka-extreme? Nag-alinlangan si Luna. Nawalan na siya ng isang kapatid na lalaki at isang kapatid na babae. Si Zoro na lang ang natitira niyang kapatid.